Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3, Agbalota. Extraordinaryong kwento. Nurse Aki D, ngem gapo iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak kita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsaida Lagipo, daytoy ti Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado. Dito sa DWIZ-FM 89.3. News Radio Dagupan, Liway Manantan. At Isusan Yadaw. Sa Todo Balita. Isang napakagandang umaga po ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay April 28, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob po na isang oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Pamilyang Purdoy, dumadami raw. Todo Balita. Mga hacker, ituturing na terorista. Todo Balita. Pinoy Festival sa Canada, inararo ng SUV siyang patay. Todo Balita. Pope Francis nilibing na, sinikip ng 250 katao. Todo Balita. Sa balitang lokal, Manay Gina de Venecia balik serbisyo sa 4 distrito, dala ang LOVE o Love. Todo Balita. Buwan ng Sumba Surero sinagawa sa Barangay Polo Alaminos. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, UST nilaglag ng National University sa playoffs. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dumami ang mga Pilipino nagsabing mahirap sila noong Abril sa 55% mula sa 52% nitong Marso. Ayon sa survey ng SWS, ang 55% ay katumpas ng 15.5 milyon pamilya noong Abril, samantalang 14.4 milyon lamang nagsabing mahirap sila noong Marso. Ito na ikapat na magkakasunod na buwan na dumami ang mga pamilyang mahirap sila o tinatawag ng SWS na self-rated poverty. Nananatili naman sa 12% na nagsabing nasa bingit na sila ng kahirapan. Pareho lamang noong Marso at nabawasan naman ang nagsabing hindi sila mahirap na nasa 32% na lamang noong Abril mula sa 36% noong Marso. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na pinahihintulutan na nila ang pamamahagi ng mga sample ballots ng mga kandidato at ng kanilang mga taga-suporta para sa May 12 elections. Sa isang interview, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na hindi naman nila ipinagbabawal ang mga bagay na ito. Samantala, nagbabala si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na tutuguisin ang pamahalaan ng mga hackers na
na may merwisyo sa mga bangko, ospital, paaralan at iba pang mga ahensya ng pamahalaan bilang terorista. Sinabi ng Department of Information and Technology na alinsunod sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nangangalaga o napangangalagaan ang digital infrastructure ng bansa. Sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020, pwedeng takpin ang mga pinaghihinalaang terorista kahit walang warrant at ikulong ng hanggang 14 na araw kahit walang kasong isinampa. Sa FinTech Alliance Philippines General Membership Meeting, nagbanta si Aguda sa mga hacker na umaatake sa mga bangko, ospital, ahensya ng gobyerno at mga paaralan. Umabot sa danger level ang heat index sa 10 lugar sa bansa nitong linggo, Abril 27, ayon sa Pag-asa. Binanggit ng Pag-asa na tinamaan ng 43 degrees centigrade heat index ang Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan at San Jose Occidental, Mindoro. Naramdaman naman ang 42 degrees centigrade heat index sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, Ibo, Zambales, Coron, Palawan at Masbate City, Masbate. Nasa kategoryang danger ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees centigrade hanggang 51 degrees centigrade na mapanganib sa kalusugan na posibleng magdulot ng heat cramps, heat stress at heat exhaustion. Una na pinayuhan ng DOH ang publiko na uminom ng sapat na tubig at iwasan ang matagal na pagkakalantad sa sobrang init ng panahon. Samantala, 9 na katao ang nasawi matapos araruhin ng isang sport utility vehicle o kaya SUV ang selebrasyon ng Lapu-Lapu Day Festival nitong Sabado ng gabi sa Canada o sa Vancouver, Canada. Sa ulat, katatapos lang ni Apple the App ng Black Eyed Peas sa kanyang performance nang mangyari ang nasabing insidente. Sinabi ni Cliff Belgica ng United Filipino-Canadian Associations in British Columbia na patapos na ang festival at maraming nakapilang mga tao sa mga food trucks. Sa kahabaan ng block ng araruhin ng sasakyan ang 41st Avenue malapit sa Fraser Street. Hindi pa umunay nilalabas ng pulisya sa Vancouver kung ilan ang bilang ng mga nasugatan sa nasabing insidente maging ang motibo ng driver. Ipinadala ng Estados Unidos ang kanilang aircraft carriers sa Philippine Sea ilang araw matapos magpadala rin ng China. Ang sa statement ng US Navy, ang Nimitz Carrier Strike Group sa pangunguna ng flagship USS Nimitz CVN-68 ay nasa West Philippine Sea na matapos ang scheduled port visit sa Guam. Binanggit ng USN na hakbang na ito ay bilang pagpapakita sa ship's operational readiness and the US Navy's commitment to secure and prosperous Indo-Pacific region. Operating forward as a strike group hones our ability to maintain persistent and capable forces at sea, always ready to provide our leaders with a broad spectrum of military capabilities to respond to any crisis or contingencies, ani Rear Admiral Maximilian Clark, Commander, Carrier Strike Group 11. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa pang-apat na distrito ng Pangasinan, muling sasabak sa politika si dating Congresswoman Gina De Venecia na mas kilala bilang Manay Gina. Ito ay upang ipagpatuloy ang kanyang tapat at pusong paglilingkod sa mga mamamayan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Si Manay Gina ay kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan, biktima ng abuso, mga batang lansangan at mga inabando ng matatanda. Siya rin ang nagtatag ng 3 pambansang institusyong pangkalinga. Ito ang The Haven for Women, The Haven for Children at The Haven for the Elderly. Bukod pa rito, itinatag din niya ang Ina Healing Center na nagbibigay ng
psychosocial support sa mga inang nawala ng anak at siya rin ay co-founder ng Women and Children's Desk sa lahat ng presinto ng pulisya sa bansa. Si Manay Gina de Venecia ay nasa Kongreso mula 2010 hanggang 2016. Kanyang itinuon ang serbisyo sa pagpapabuti ng kalusugan kabilang na ang pagpapalawak ng kapasidad ng Region 1 Medical Center at pagtatapos ng Drug Treatment and Rehabilitation Center sa lungsod ng Dagupan. Samantala, sinagawa kahapon sa Barangay Polo ang buwan ng Zumba Surero o Zumba Dance and Coastal Cleanup na Zero Waste Month activity ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Arth Ryan Celeste sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office sa pamumuno ni Rosalie Arguello. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga Zumba enthusiasts at ilang barangay council mula sa mga barangay ng Polo, San Jose at San Antonio. Pagkatapos ng Zumba Dance activity ay sinagawa naman ang clean-up drive. Layunin ng programa na isulong ang kalusugan at pisikal na aktibidad habang pinapalaganap din ang kamalayan ukol sa pangangalaga sa kapaligiran. Better quality of seeds and improved crop production. Ito ang inaasahang na long-term effects ng Tissue Culture Laboratory at ng Pangasinan State University sa kanilang Santa Maria campus. Kasama ang mga beneficiaryo ang Agrarian Reform beneficiaries ng Northern Bayambang Multipurpose Cooperative at bilang primary beneficiary ng nasabing facility. Karagdagan sa 10 million pesos na laboratory ang operation na isusupervise naman ng PSU Santa Maria Campus. Ang Agrarian Reform Beneficiary Organization ay binigyan din ng 1.9 million pesos worth ng farm tractor. Ang laboratory at farm machinery na funded sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Project ay pursuant sa Memorandum of Agreement na pinirmahan noong July 2023 sa pagitan ng Department of Agrarian Reform, Pangasinan State University at ng Northern Bayambang Multipurpose Cooperative. Muling nagsagawa ng Operation Bakla sa Barangay Anulid, Malabago, Bari at Embarcadero at ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga campaign materials na lumalabag sa panuntunang inilatag noong nakalipas na Abril 25. Katuwang ang COMELEC o ng COMELEC ang Mangaldan PNP, PPCRB, Central o Senpelco, GSO ng lokal na pamahalaan at ilang volunteers. Muli rin nagpaalala ang COMELEC na bawal din ang paglalagay ng mga campaign poster sa mga pribadong lugar nang walang pahintulot mula sa mga may-ari. Ayon kay Gloria Cadiente, Election Officer 4 ng Maldan, matapos masalansan ang mga campaign posters ay tatago mo ito bilang utos ng komisyon. Kaliwat kanan ng mga selebrasyon at mga espesyal na okasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Bukod sa mga aktibidad sa Pistay Diet Celebration ng lalawigan, meron ding bangus festival sa lungsod ng Dagupan at sa San Carlos City ang kanilang Mango Bamboo Festival. Sa bayan ng Bulinaw, meron din silang selebrasyon ng kanilang fiesta at bahagi nito ay ang inaabangang Pidudungo Festival. Sa lungsod ng San Carlos, ginanap ang isang napakalaking Mango Bamboo Festival concert kung saan ito ay dinaluhan ng tinatayang 20,000 na katao. Samantala ang Pidudungo Festival naman ng Bulinaw, ito ay pinaghahandaan hindi lang ng lokal na pamahalaan at ng Bulinaw Tourism Office kundi ganoon din ng mga mamayan na taon-taon ay sumasali sa street party picnic na kanilang tinawag na Pidudungo Festival. Pinulong ni ICT Officer Ricky Bulalaka ang lahat ng miyembro ng IT Technical Working Group o TWD upang talakayin ang Information Security Policy ng LGU Bayambang. Layunin ng pulong na pagtingin ang kaalaman ng opisina sa pagharap sa mga hamon ng makabagong teknolohiya, lalo na pagdating sa seguridad ng datos na nakakalap na LGU o mga impormasyong nagmumula dito. Ang IT TWD meeting ay ginanap noong Abril 24 sa Balon Bayambang Event Center. Dumako naman tayo sa mga balitang pampaalakasan.
Ayaw paawat ng defending champion National University kahit sigurado na sila sa number 1 seed at pagsilo ng twice-to-beat advantage sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Ito'y dahil nagtala pa rin ang panalo ang Lady Bulldogs kontra University of Santo Tomas sa kanilang laro na ginanap kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, lalong pinasadsad naman ng rain or shine ang reigning champion sa PBA na Meralco matapos ang 128 kontra 116 dominasyon kahapon sa 2025 PBA Philippine Cup na ginanap naman sa Inaris Sports Center sa Antipolo. Sumanya kabuuan na ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin sa technical side si John Christian Lambino. Oras po natin, ganap ng alas 5:19. Todo Balita. DWIZ. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Otosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, we will always be remembered night and day. Eternal gardens,
of heaven on a patch of earth. DWIZ Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Bilis po na oras natin, ganap na alas 5:23. Welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Paghatid pa rin po natin at ng mga balita mula sa ating lalawigan, mula sa probinsyang Anggaling, lalawigan po ng Pangasinan. Ayan, pero good morning muna kay Madam Rose, kay ingat ka sa biyahe papuntang Manila. Good morning, Madam Rose, ang babaeng walang pahinga. Ayan, oo, ang babaeng Anggaling, walang pahinga. Ingat-ingat. Kami na, siyempre narito pa rin po kami ang inyong mga makakasama, Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagiren. Ayan, abalang-abala na sa lahat po ng dako ng Pilipinas sa pag-iikot po ng mga pagangampanya ng mga tumatakbong mga local candidates at saka mga national candidates. So dito sa lalawigan ng Pangasinan, dumating last week nga lang talaga kasi Lunes ngayon. Unang araw ng linggo. Ayan, ang una at huling linggo ng buwan ng Abril. Oo nga. At ikalawang second to the last, third to the last day. So 3 araw na lang, ilang tulog pa, 28, 29, 30. 3 tulog na lang, Mayo na. At saka Pistay Diet na. Tapos malapit ng Pasko. At marami nang hindi makakatulog. Hindi po yung mga kandidato, yung mag-aantay. Oo, kung may mahihintay sila. Ayan. Ako gusto ko na latan tag ko mo makakaawat. Siyempre ang kapoy awat kandat. Ang kamo makakaawat kanto katon ken yung kanya nga po. Kaya katon gano labay mo ni pila. Ang gapo mo ulo di mabandami may kin may yung inasukulay pila. Di wala ko sa yung pila eh. Ayan, pero uso na raw ngayon GCash. Ang gapo mo ni ang alay GCash ko. Wala ang alag gapo ni kargato gadnatan. Kailangan si rin gawan ko ng paraan na ma-activate ko yung aking GCash. True. Tinanggal ko yung application, di ko na maibalik. Ayan, humanap ka na ng ibang cellphone o ibang number, PIN para magawa ka ng GCash mo. Pwede kayo 2 number ng GCash para kapag kayo isa may problema, isa na naman. Well, kagabi ang Team Life naman inendorso ang kandidatura ni Marcoleta. Congressman siya, no? Congressman Marcoleta. Rodante Marcoleta. At alam mo yung pagsasalita niya kagabi, parang nakaka-touch nung ikwento niya yung tungkol kay tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero napakainit po ng pagtanggap ng mga Dagupeño kay Marcoleta. Ako tingin ko doon baka magtap pa yun. Sino nga ba itong si Congressman Rodante Marcoleta? Konting background lang. Ang daming nag-i-endorse sa kanya Ito pong si Congressman Rodante Marcoleta, siya po isang abogado, politiko at nagsiserve. Congressman siya bilang representante ng party list na Sagip Party List mula noong 2016. Dati siyang House Deputy Speaker ng 18th Congress. Yan po ay noong 2019 hanggang 2022. At syempre marami pa siyang mga accomplishments. At syempre, kaya rin naman dinumog din naman yung rally din dahil nga sa Team Life. Yan, inaasahan nila na magsasalita rin. Pero pinakilala po ni dating Mayor Brian Lim na ngayon tumatakbong Vice Mayor yung kanyang line-up ng Team Life. Oo. Na yung parang kumbaga sa ang saya-saya. Parang masaya lang sila palagi. Yung isa-isang inintroduce at description ng bawat kandidato para sa councilor. Although yung karamihan kilala na yung nasabing mga ka-line up niya, pero para mas lalong ipakilala. Short lang yung pakilala niya, pero kumbaga perfect description ng bawat isa. Hanggang syempre sa yung kandidata sa pagka-mayor, walang iba kundi si
Councilor Manang Celia Lim. Isa sa mga natatak sa aking utak kagabi sa mensahe, actually very calm yung pagsasalita ni Congressman Rodante Marcoleta kagabi. Mura ba ang bilihin ngayon? Yung kanyang tanong Mura. Yung atawa ko doon sa yung mamble o mamble o mura? Tapos biglang antutan na Mura ba ang bigas? Yan yung mga tanong na pawang katotohanan syempre ang alam ng bawat isa. Lalo na yung namamalengke at alam nila kung ano yung sitwasyon sa baba. Kasi sabi, yung iba na mura na ang bilihin. Maraming katulong yun. O kasambahay. O kaya, marami silang pera. Hindi nila ramdam yung nagmamahal na mga bilihin. Pati presyo ng bigas. Mm-hmm. Okay, yung issue naman sa... Wala ako rito Kasi napanood ko na lang yung issue tungkol doon sa... Ang saya nung gilon-gilon na ginanap nung Sabado. Sabado siya, no? Sabado ng hapon. Oo, yun yung nasa Baguio kami, kaya hindi ko na subaybayan yung tunay na ganap. Pero meron nga po yung mga balita nga na hindi pinapapasok. Ayun, mali kasi yung term na hindi pinapasok, hindi pinapapasok yung yung grupo po ng Team Life. At meron tayong nakita na paliwanag din sa post naman ni Mayor Belen Fernandez na hinahanap ko na hindi ko mahanap ngayon, na it's a lie, yung hindi sila pinapapasok dahil ang katotohanan nga yun, sumayaw-sayaw pa nga daw sila doon sa nagsumayaw pa nga raw sila. Nag-TikTok pa daw. At meron kasi silang ipinapaliwanag na merong sana nagpalista sila or gusto pala nila sumama, sana nagpalista sila at yun nga, meron silang pinakitang list ng mga ng mga vehicles na yung order parade, parang ganon. Pero ang dun kasi, meron kasing specific na utos, ang pulis at ang siyempre yung mga posto at pulis, sinusunod din lang nila yung utos sa kanila sa taas na huwag silang papasukin. Kasi nag-live si nakita natin, napakinggan natin yung portion nung live ni Mayor Brian Lim. Pero yun nga, meron ding sagot ulit, counter sagot ang information ng Dagupan naman, nakita natin, truth number 1. Kasi sila meron din silang truth number 1 Actually, nakita natin yung hanapin mo nga, kung mahanap ko dyan sa'yo. Pagpapaliwanag ni Mayor Belen Fernandez a few minutes after. So, kumbaga, hindi ko alam kung tapos na yung street dancing. Kasi later on, meron ng paliwanag. Pero syempre, meron na yung mensahe naman at yung mga live feeds ng Team Life na yun nga, hindi sila pinapapasok. Meron din tayong nabasang pagpapaliwanag. Mula naman kay Councilor Dada Reyna yata yung nabasa ko na apparently ayaw papasukin, hindi pinapapasok yung kanilang mga sasakyan. Yung mga kanilang mga campaign sasakyan. Kasi siguro yun yung sinasabing wala sila dun sa order of parade. Pero ang sabi naman po ng Team Life, sabi po ng mga kandidato for councilor na sila ay mga Dagupeño at sila ay mga elected officials din. True. Na may karapatan din namang sumali sa etong parada at sa parada na kasabay ng street dancing competition. Kung nakita nyo po yung event that day, yung order of parade, di ba, nauna yung police, tapos yung mga sasakyan, sabihin po natin campaign vehicles ng mga kandidato sa kabila. Campaign vehicles kasi sila, hindi sila sasakyan talaga. Campaign vehicles kasi nakasuot ng red yung mga kanilang mga kandidato, nagpi-play yung kanilang mga jingle, plus makikita mo naman dun sa order of parade, di ba, kung sino-sino yung mga andun na mga pangalan. Yung mga andun, hindi lang po si Mayor, Vice Mayor,
Ganun din, at saka yung mga incumbent councilors, and doon din, may sariling sasakyan din. Plus yung mga tumatakbo, yung mga kasama nila sa lineup na hindi pa incumbent. Hindi pa incumbent. So sila yung nauna doon sa bahagi ng parada, and then yung mga dancers. Bandang huli ay yung float naman ng mga sponsors plus float ng maraming float ang Region 1 Medical Center. Parang bahagi rin yon ng kanilang celebration ng kanilang anniversary. So yung Team Life andun sila in between ng mga floats. Parang 3 floats yung nasa likod pa nila o 2. Mm-hmm. So doon sila nakasama. Pero yung sinasabi kasi sana nagpaalam sila. Ayan. Sana nagpaalam sila, pero totoo naman maski magpapaalam, hindi nga sila pinapansin parang nga magpapaalam. Parang din kahit sa SOCA, kahit na anong event nga ng sa mga tarpaulin. Kahit na anong kahit event nung ng city. Hindi pa nag-umpisang uminit ang eleksyon. O, di ba? Pag may mga events ang lungsod ng Dagupan, wala naman dun yung mga pangalan at mga picture ng mga incumbent na mga officials mula sa Team Life. As if they don't exist. Parang gano'n dito po sa Dagupan City. Talaga hindi sila kasali. It's a puwera talaga sila. It's a puwera talaga Tsaka sila. Kung sino man ang chairman ng nasabing event, hindi naman na sigurong kailangang saang mang lugar, di ba? Kung bahagi ng sila ng elected officials, incumbent, siguro hindi naman na kailangang magpaalam sila, kundi sabihan. Wala nga silang invitation. Kaya nga, sabihan na, maglalagay ba kayo ng inyong float? O whatever. O kayo ba ay walking delegation? Pero ang catch dito, kapag sana sila, matuwa sila dahil nakilahok sila. Nakiisa sila dun sa activity. Kahit na anong okasyon, ang nagpapasaya sa okasyon yung dami ng mga participants. So itong paglahok ng Team Life, sana katuwa nila kahit hindi sila inimbitahan. So dito naman yung truth. Pero natuwa mga tao. Natuwa yung mga tao, pero yung nag-organize hindi. Ayan. Truth 1, sabi ganoon dito sa information ng Dagupan. Kasi meron ng sagutan na kasinungalingan na hindi naman totoong hindi sila pinapapasok. Pinapasok lahat ng sasakyan ng kandidato nila na walang car pass. Ayan, pati political supporters nila na walang motorcycle pass nakapasok. Ayan na, political supporters nakapasok na walang motorcycle pass. Drivers mismo nagsabi na wala silang car pass. So, tingnan ang pictures ng mga motor at sasakyan. So, meron ganito dun sa Truth 1. Truth, katotohanan 2. Inamin ng poso sa mga video na inutusan sila ng hepe nila na hindi papapasukin at sumusunod lang sila sa utos. Ayun, di ba? Inano nga nila kinongratulate nga nila yung poso kasi nga kalmante daw siya sa pagsunod. Siyempre, sumusunod nga sa utos. Ganon din ang payag ng PNP. Ayan, proof, panoorin ng videos. Yan. Truth 3, unannounced participation. Ang ibig nilang sabihin ay walang imbitasyon. Kung hindi ka partido, hindi imbitado. So sabi nga, remember that the majority councilors have also been chosen by the people. Hindi mo pwedeng tanggalan ng partisipasyon ang inilagay ng mga tao dahil andyan sila para maging balanse ang ating gobyerno. Dati pa man, ayaw na nila na nandyan ang majority councilors para walang bumusisi sa ginagawa nila at pinagpapasalamat pa nga nila na lagi na walang ibang councilor na ipaglaban lamang ang pagiging transparent ng gobyerno. Nasanay na sila, kaya kahit sa ganito masaya okasyon ay hindi sila inimbitahan. Tapos, sabi niya, they have been liars for decades. Let's seize the moment to prevent this type of people from representing or becoming leaders of our city. Note, sumusunod lang sa utos sa mga enforcer, sana naman ay binibigyan sila ng instruction ng naayon sa tama. Yun. Kaya nga, yung post nga ni Councilor Dada, nakita ko rin yun, na ayaw nga papasukin yung sasakyan nila. So, ang ginawa na lang nila, lumakad. Naglakad na lang sila. So, walking delegation. Na naging blessing in disguise. Kasi nga, naramdaman nila sila. In both
both ways. Naramdaman nila yung init ng pagbabahal ng mga Dagupeños at yung mga nanood naman ng gilon-gilon, nakita po nila itong mga miyembro ng Team Life na pinangungunahan nga ni Mayoralty Candidate Councilor Manang Celia Lim at ng tumatakbong Vice Mayor, former Mayor Brian Lim. Ayan, at nagkaroon nga ng pagkakataon nga na makipag-selfie, makipagkamay, at yan, nakapag-perform sila na maayos. Yung kanila. Nakita ko sila doon sa kasi andun ako naka-standby sa may stage ng SM. Ito yung parang participation ng SM Center Dagupan. Sila yung nagbigay ng stage kung saan nagstay yung mga judges para doon sa judging nung event ng Kilon-Kilon. Kasi yung street dancing merong ilang stages po yun. At yung isa ay yung dun sa tapat ng SM Center Dagupan. So sabi ko parang dun sa bandaron, tapat ng DBP, kasi nakailang float na yung napadaan ko float ng Region 1 Medical Center. Bakit parang nagkakagulo dun? Parang may ganap. Meron nga ganap na ang Team Life. Yung TikTok nila, na yung sayaw-sayaw nila, nang nag-choreograph, parang right there and then, ay si mga Councilor Manang Celia Lim, dun sa harap ng ng SM. Ayan, tapos meron post ulit dito si Mayor Belen. Before we move forward, kasi may kalutan pa sa May 30, sa Miyerkules yun. Last year, nasaan itong picture nila sa wall ko. Kasi hindi raw sila pinayagan. Pero sila naman tong super sayawan sa gilon-gilon. Alam na, ayan. Hindi nga po pinayagang pumasok yung kanilang sasakyan. Kasi nga sila naman ay may sasakyan. Lahat, pati mga supporters nila, nakasakay. O di, ayaw yung ayaw yung papasukin sa sasakyan. O di, naglakad na lang sila. So, maganda naman yung kinalabasan. Meron pa tanong nila, anong cluster daw yung Team Life? Di cluster 7. Hindi kasi 6 kasi yung clusters. So, eto yung sa Gilon-Gilon, mabanggit lang po natin. Anong cluster ba yung yung 6 na clusters? Hindi yung cluster ng political team nila. Ay wala, tinatanong nila. Kasi nga yung mga sumayaw, street dancers, 6 na cluster. Hindi naman sila sumayaw. 6 na clusters yung naglaban-laban. So, yung iba't ibang barangay, cluster na lang. So, anong cluster yung cluster 7? So, congratulations anyway sa overall champion ng Gilon-Gilon at Baloy. Ito po yung cluster 6. Binubuo ng Lasip Chico, Lucaw, Maluwod, Pantal, and Tapuac. Ang kanilang prize ay 200,000. First runner-up. Sino nanalo? Cluster 6. Cluster 6. Sama-sama doon ang Lasip Chico, Lucaw, Maluwod, Pantal, and Tapuac. First runner-up naman ang Cluster 3, Bunuan Quezet, Bunuan Bukig, and Bunuan Binloc. Ito yung malalaking barangay. 150,000 yung prize. Second runner-up, Cluster 2, Bulosan, Mamalingling, Mangin, Salisay, Tambak, and Tabang. Nag-uwi sila ng 100,000. Third runner-up, Cluster 4, Barangay 1, 2, and 3, Barangay 4, Lasip Grande, Pogo Grande, and Pogo Chico. Ang fourth runner-up ay Cluster 5, Kalmay, Caraan, Lumboy, Poblacion, Weste, Pugaro, and Salapingaw. And fifth runner-up, Cluster 1, Bacayao Norte, Bacayao Sur, Karanglaan, Herrero, Perez, and Mayombo. Parang hindi na ako nagtaka doon. Kasi yung presentation nila doon sa sabi, sila una yung Cluster 1, yung kung saan andun yung barangay ko. Pagkatapos nila mag-present, sabay-sabay kami naglingunan. Ano yun? Walang kumuhay-buhay yung sayaw nila doon sa street dance. Samantalang yung 5 ay todo bigay. Ano lang yan, for compliance. At least pa rin sila. Nakapag-present pa rin sila. So, yun po yung ganap. So, yung Cluster 7, walking delegation, Team Live. Yun yung nagbigay. Yun siguro yung pinakamasayang cluster. Kasi talagang dinumog ng mga tao. Kasi yung unang contingent na nakasakay sila sa kanilang campaign vehicles, sisigawan yung mga tao at talagang yung kanilang mga kamay ay nakataas na ganyan. Mihingi ng t-shirt tsaka candy. Kasi may mga pag ganyan namang mga motorcade, may palipad ng candy, pagkain, mga t-shirt.
So yun po yung naging ganap sa Gilon-Gilon. Antabayanan po natin ang magiging ganap naman sa Kalutan at Dalan. Pero last year, pumunta rin ang grupo ng Team Life kasi may mga nag-imbita rin sa kanila doon na bumili ng mga grills. Ayan, may comment. Good morning. Bakit po nila nilagay pangalan ng mga incoming councilor? Incoming, hindi nga sila incoming pa eh. Kandidato pa lang sila. Samantalang yun ay 7 councilor, di nila inilagay. Dapat di pa elected councilors, wag muna silang ilagay doon. Ayan, wala talaga silang respeto. Sabi dito sa nag-chat sa atin. Ayan. Okay, mamaya na yan. At yun nga po, yung mga kaganapan doon, merong mga palitan. Bahala na kayo kung sinong inyong paniniwalaan kasi yung kabila merong proof. Ayan, na sinasabi dahil nga nag-live kaagad si Mayor Brian Lim. Pero alam mo ang bait nila Mayor. Ay nila yung mga ganyan. Kapag sa kabila lang nangyari kung saan na nagsumbong. Pero sila kalmante lang sila. In-enjoy po nila yung kanilang paglalakad. Doon sa nasabing At saka Bangus Festival po 'yan. Bangus Festival para sa lahat. At ang Dagupan po para sa lahat. Ayan. Hindi po para sa ilan lang. Naku, Diyos ko. Kailan kaya magno-normalize ang Dagupan City? Yung punto lang po doon, aga na po balawan sa grupo di Manang Celia Lim at dumalo sila, sumali sila, naglakad sila. Walking delegation nga sa Gilon-Gilon dahil hindi lang po sila mga officials, kundi Dagupenyo sila eh. Inclusive nga ang pinag-uusapan dyan. Hindi yung exclusive. Inclusive para sa lahat. Yan, para sa lahat. Good morning, Marites Soriano, at saka si Randy Manawis, Roberto Nimer, Sir Napoleon Co, at saka si, lahat natin mga listeners. Kasi siyempre, si Madam Rose, kung naman bibiyahe, man-chat-chat minsan siya. Okay, mga kaibigan, oras po natin. Ganap na 5:44. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako bilib. Markoleta sa Senado. Markoleta sa inyo'y magseserbisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Markoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryong kwento. Hanson na inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti Apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni Apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy na umbaloy. Aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuunod serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan ya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. Hoy mga
Mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap ng alas 5:49 at tuloy po ating programa Todo Balita at Komentaryo. Congratulations sa winner ng, congratulations sa ating bagong limgas na Pangasinan. World. Grand. Mutya. At Mutya ba yung last? Pangatlo. Mutya ang tawag sa kanya? Oo, tapos yung may runners-up na 2. Pero yung pinakamataas, kumbaga, yung Mutya ng Pangasinan. Limgas na Pangasinan World. Na so wala sa Mutya, Mutya pangatlong title yon. Limgas na Pangasinan Mutya. World, Limgas na Pangasinan Grand, Limgas na Pangasinan Mutya. So tatlo yung may corona. So may Mutya, okay. So sila yung tatlong. Taka muna, yung bang Mutya meron ding sasalihan. Oo. May sasalihan din na ano. Yes, na national pageant. Okay. Na kung saan, ayan, nahulog ako sa upuan ko, kung saan naki-partner ang provincial government through the effort, syempre, ni Ginang Maanggico. So, congratulations kay Felicity. Consistent. Yan po yung palagi nating sinasabi, Lingayen. Talagang todong kanilang laban. Pag sabak sa, hindi lang sa Limgas na Pangasinan, kundi ganun din sa, nung binuksan na sa lalawigan at pinakahuli sa Rehiyon 1, ang 100 Islands, ay talagang nananalo ang Lingayen. Si Lingayen kasi kahit nasa malayo ka, hindi mo nakikita yung face value niya. Yung paglalakad lang niya kasi parang napaka-confident, parang angat siya, lutang. Lutang na lutang yung kanyang yung kanyang confidence, pati sa paglalakad, lahat na. Tsaka siyempre, pati na rin sa pagsagot. At good morning kay Ma'am Michelle. Liwanag ang kanilang tourism officer. Yes, congratulations. Kaaron Yoli na ang parang nakakwentuhan niya yata minsan si Ma'am Michelle na ang sabi, immediately after ng kanilang beauty pageant, kasi ang fiesta po ng Lingayen ay January, yung mananalo, todo na yung training. Paghahanda sa kanila sa mga susunod na competitions nila. So, yun nga yung lumalaban sa 100 Islands. Ito, pinakahuli, Limgas na Pangasinan. So, ang Limgas na Pangasinan World for 2025 ay si Felicity from Lingayen. Naalala ko, di ko alam kung anong pageant yung napanood din natin sa sa Manawag yun. Lingayen din. Talagang marami maganda. Sa Lingayen, sa Mangaldan, ganun sa Lingayen, sa Mangaldan. Kasi sa Mangaldan, di ba, marami rin, Bayambang. Mangaldan, Bayambang, Binmalay, ayan. Bulinaw, Bugalyon, and San Carlos City. Pangasinan na Sahol. Yan, napakaraming magaganda.
Okay, sa iba pa rin mga events dyan sa Lingayen, ito yung punsya. Taka, hinahanap ko. Ito ay cooking competition. Ayan. Pangalan pa lang, punsya. Oo. Sarap doon. Bakit hindi nag-invite si Sir dun? Si Sir Dobby. Kung kailan kainan dun siya, Parang second year na yata. Ako hindi ako nagkakamali, second year ng punsya na event kasama sa Pistay Diet. So last year meron na? Meron na last year. Ayan. At itong ano pa ba yung mga events na darating? So ngayon 28 Sunsets with Sining by Artists. Alas 4 ng hapon po yan sa Capitol Beachfront. At yung gabi, Champs Battle of the Band Concert featuring Avant, Morse Attack, and Pulse Alarm. Siyempre, nakakaalam yan. Mas kilala ng mga young generations. Pulse Alarm at saka yung Pulse Attack? Paul niya ay pangalan, PA, Pulse Alarm. Bukas naman, 29, ay pagpapatuloy ng Sunsets with Sining by Artists at yung Pangasinan Dance Challenge alas 6 ng gabi sa Capitol Beach Park. 30, andyan po yung inaabangan na Lingayen Beach Volleyball Tournament at Paramotor Show, alas 6 ng umaga. Sunsets with, parang 3 araw to. Sunsets with Sining by Artists, alas 4 ng hapon. At sa gabi, Asinan Music and Arts Festival presents Arthur Neri, Army Sol, and Dream 7. Swerte ng mga malalapit doon, no? Dali na lang puntahan yung napakaraming events. And sa May 1, ito na po yung pinaka-araw ng Pistay Diet, Sunrise Thanksgiving Mass with Sining by Community, and Palikut at Pistay Diet Motorcade para parade exhibition, and then Pistay Diet program alas 9 ng umaga. Siyempre yan, pangungunahan lahat po yan ni Governor Ramon Gico III, kasama si Vice Governor Mark Lambino at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Sa May 1, meron din pong jobs fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Training Center 2 sa Capitol Complex. Asinan Grand Concert, eto na, mas malalaking pangalan to. Parokya ni Edgar, Dionela, Maki Cushay, and Insecto Pares. 4 p.m. onwards dun sa Narciso Ramos. Mas malaki yung area. And then, magkakaroon ng Pistay Diet fireworks display. And sa May 2, pinakahuling araw, eto na, Lingayen Golf Coastal Cleanup sa Lingayen to Binmalay Beach. So, yun po yung kabuuan ng mga natitirang mga events sa sa Pistay Diet celebration ng lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Pero dito sa Dagupan, sa Miyerkules ba yun, no? Yung kalutan naman. Sa gabi. Ayan. Pero, siyempre, yung kalutan na yan, hindi ko yan hinihintay. Kasi wala akong planong pumunta. Parang ano na rin yung katawan natin, no? Sa init. Oo, kasi mainit na, nakalot ka na eh. Tapos, yung venue. Yan, hintayin ko na lang na ililipat dito sa downtown area. Yung kalutan. Pag dito na, ayan, talagang papasyal ako. Kasi, katawan, pag doon sa venue na kapag kasi Mayor Bile ng Mayor, Dimano de Venecia Highway, wala ka kasing choice kung hindi maglakad. Kasi, lumakad ka ng lumakad. Kasi ang entry at saka exit, iisa lang. Pwedeng pumili ka lang doon sa dulong-dulo o doon sa pinakaunang dulo. Unlike yung dito po sa Dagupan City. Kaya yung sabi nga po ni Mayor Brian kahapon, kapag kasi Manang Celia ang magiging mayor, ipawiltoy Bangus Dagupan, ay Bangus Festival o Kalutan o Dagupan, no? Dito sa downtown area. Actually, yun na lang sana, kahit na sino ang manalo, sana ibalik na lang dito para mas marami pa yung wag na nilang i-aspire yung napakaraming mga yung dami ng tao na darating kasi ang sinasabi nila mas marami makakarating. Ang anuhin na lang nila, pangarapin na lang mag-enjoy yung mga taga-Dagupan. Wag na nilang pangarapin mag-enjoy yung mga hindi taga-Dagupan kasi yung pagdagsanga ng tao ang ine-expect nila. Kasi wala na ka nang dapat napatunayan na po. At saka
naitala na sa Guinness Book World of Records ang Bangus Festival. So wala nang dapat patunayan, dapat magsaya na lang po mga taga-Dagupan at sana mga taga-Dagupan, tunay na mga taga-Dagupan ang magsaya. Wag na yung isipin nilang maraming makakaten, mas maraming ma-accommodate, mas mahaba rin naman dito, mas maraming ma-accommodate kung dito po sa downtown area dahil mas marami talaga ang dadalo kapag ka dito. Nang dadalo nang hindi ka yung mag-i-enjoy ka. Kasi kapag kayo iba, dumadalo doon pagkatapos ayaw na nila, dami natin nakakausap, never again. Kanta kapag kayo nasubukan nila yung hirap nga ng pag-prepare, pati pagsali, di ba? Siyempre, layo ng yung preparation mo, tapos yung pagligpit mo, hindi ka makaalis ng maaga dahil sa sobrang dami ng tao, wala ka namang choice kundi talagang yung isa lang talaga yung madadaanan mo. Like dito, marami kang lulusutan, marami kang madadaanan. Tsaka yung mga uuwi ng Pantal, sakay na lang sila ng bangka, tatawid sa ilog. Ayan, kaugnay pa rin sa mga selebrasyon. Ayan, basahin ko lang itong post naman ni Ginang Maangi ko ng Urdaneta. Ang sabi niya, Asinan Music and Arts Festival in Urdaneta City. So, sabi ni Ginang Maangi ko, matagumpay na isinagawa kagabi. So, 14 hours ago. Ang Asinan Music and Arts Festival 2025 bilang bahagi ng makulay na pagdiriwang ng Pistay Dayat sa lalawigan ng Pangasinan. So pinagsama-sama natin ang husay ng mga local bands and artists, pero ang mga bisitang mga artists naman andyan si Gigi Vibes, ito ay sikat na singer at yan yung kanyang banda, si Michael Pangilinan, The Yudawans at Insecto Pares para sa isang gabi ng tunog, sining at walang kapantay na vibes. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakijam, nakiisaya at nagbigay buhay sa ating selebrasyon. Ayan pa yung mensahe naman ng Ginang Maangi ko. Siyempre kinabukasan, ikot na naman sila sa mga barangay. Ayan, public service nga pala. Ang mga labi ni Tita Lena Duque na kapatid ni Tito Alex ay nasa St. John Evangelist na po. At sa May 1 naman daw ang libing. Yan, para po sa mga kamag-anak. May 1 ay Thursday. Kamag-anak, kaibigan po ng yumaong si Tita Lena Duque. Good morning din kina Tessie Orlanda Ake at Lynn Coronel. At sa lahat po natin mga listeners kay Kuya Benji Tan, magandang umaga. At kay Mama Ta, good morning. At si Cora Aquino at Kuya Mar, good morning. Si DCVN Chua, good morning. Wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po naman nakasama sa technical side si John Christian Lambino. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan.